You have to accept the fact na pagka kayo po ay papasok na sa pagninegosyo, iba po ito doon sa nakagawian natin sa trabaho. Hindi yung basta sugod ka lang ng sugod. Ano negosyo ang available, yun din ang papasukin Doon ka sa mo. data nakafocus. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang negosyo po may numbers. So doon tayo lagi sa numero. Empleyado po ako, balak mag-switch sa business. Actually, marami ho talagang nag-transition from being an employee to becoming an entrepreneur. However, that you have to accept the fact na pagka kayo po ay papasok na sa pagninegosyo, iba po ito doon sa nakagawian natin sa trabaho. Ano yung malaking pagkakaiba? Number one is yung working hours. Pag empleyado po, nakakulong po kayo sa 8 to 9 hours, gigising kayo ng umaga, papasok kayo sa opisina, uuwi kayo, fix na yung oras ninyo. Ang mga negosyante, wala po silang fixed working hours. Minsan ay work more than 9 hours, more than 10 hours pa nga, and minsan more than 12 hours pa. So yan yung mga consideration ninyo ha. Lalo na mag-uumpisa kayo magnegosyo, inexperience pa tayo sa pagninegosyo o kailangan natin mag-exert ng more time and more effort dyan. Ang mga negosyante po usually talagang extended po ang kanilang working hours pagdating po sa pagtatrabaho. Pangalawa, sa pagiging empleyado, sigurado kang makakatanggap ka kinsenas at katapusan. Yung wala kang intindihin na may sweldo ka, kinsenas at katapusan. Sa pagiging negosyante, minsan abono ka pa sa loob ng isang buwan. Merong mga pagkakataon na hindi ka kikita. Merong mga pagkakataon na walang profit. Merong mga pagkakataon na talagang napakasakit sa kalooban mo dahil yung expectation mo, nakikita ka, yayaman ka, magiging maganda buhay mo sa pagninegosyo. Hindi po ganon. Lalong-lalo na nag-uumpisa ka sa pagninegosyo. Hindi po mangyayari yon instant. So medyo mahirap po talaga ang business. Walang kasiguraduhan ng income sa pagninegosyo. That is true. Especially if you are inexperienced at hindi natin napag-aralan maigi yung negosyo pinasok natin. Third, mahihirapan kang makapag-adapt sa pagninegosyo kung wala kang mga know-how. Sa pag-i-employee kasi, during the process na nagtatrabaho ka, makakabisado mo yung trabaho mo. Ang business kasi napakaraming factors and napakaraming elements. Sa operational side pa lang ng business, ang dami na kagad yan. Management, mga HR works, nandyan ang accounting, nandyan ang finance. Ang daming factors po eh. Operation pa lang yan. Meron pa tayong tinatawag na production, yung pagpuproduce ng produkto, pagluluto, pagkuha ng mga supplier, pag-adapt ng bagong mga technology para makapag-produce ka ng mas maraming goods, mas maraming items. And then of course, yung pinakamalaking sangay po ng business, which is yung marketing. Napakadami po ninyong kailangan consideration. So is that mean na dinidiscourage ko kayong mag-resign sa pagtatrabaho at magnegosyo? Hindi ho. Sinasabi ko lang ho sa inyo yung katotohanan. Baka kasi ang ine-expect natin pag tayo po nagnegosyo, magiging all is well. Hindi po ganon. So kailangan lang ngayon pa lang tama na nag-aaral kayo para aware po kayo sa mga kakaharapin natin sa mga susunod na panahon kapag tayo ay nagdesisyon na. So Sir Raymond, ano ang pinakamagandang desisyon? Ang pinakamagandang desisyon is mag-aral po muna kayo bago ninyo pasukin yung specific na negosyo po na papasukin ninyo. Kailangan alam ninyo kung paano ito tatakbo, alam ninyo kung paano ito pakikitain, alam ninyo kung paano ipapakilala ang negosyo nyo sa market. Kailangan may knowledge ka muna. Now, once na kompleto na yung business plan natin, you have the feasibility study, you have a very good marketing platform, you have a proper costing sa mga produkto mo, then that's the time you take the risk na magnegosyo. Marami ka pang adjustment niyan, especially pag mag-uumpisa ka pa. Hindi lahat yan perfect. Ang negosyo po is prone po yan and bound po yan sa trial and error. So yun yung mga kakaharapin natin. Pero at the brighter side, kapag nalampasan natin yan, mga stages na yan sa negosyo, sky's the limit. Yun naman ang premyo. So ibig sabihin, po pwede mong makuha yung mga pangarap mo, pwede ka makapagpatayo ng bahay, mabili mo yung pangarap mong sasakyan, makapag-travel kayo ng family mo all over the world, ma-experience mo yung buhay na gusto mo kasi ikaw ang nagkokontrol eh. Ikaw ang may manibela. Sa pagiging empleyado kasi, kontrolado tayo ng kumpanya at ng boss natin. Sa pagiging negosyante, hawak natin ang manibela natin. Sir RDR, ask ko lang po, may business po ako. Di ko alam kung need ko na mag-resign sa daily job. Kain na kasi yung oras ng daily job ko. Salamat po. Kung may business po kayo at nasusustinahan po nung kita, nung negosyo nyo, na mabubuhay ka
kahit tanggalin mo yung pera na sweldo mo ngayon, okay, I suggest mag-resign ka na. Ulitin ko may sweldo ka ngayon, di may kita yan. May business ka ngayon, di may kita. Kung kaya, pag nag-resign ka, yung magiging presence mo doon sa negosyo is makakapagbigay ng higit o mas malaki pa doon sa sweldo mo ngayon, mag-resign ka na. Kung magfo-full-time ka doon sa negosyo mo ngayon at kaya mong kitain pag full-time ka na, kahit pagsamahin pa yung kinikita mo ngayon at yung sweldo mo, mag-resign ka na. Kung hindi, I suggest, isipin mo muna, pag nag-focus ako dito, ano yung kaya kong ibigay sa negosyo? Paano ko mapapalaki? So, pagka-confident ka na, sigurado ako, pag nag-resign ako, ito na yung magiging impact sa hanap buhay ko. O, that's the time you make that big decision. Mag-resign ka na. Ganun po yan. Kasi hindi po pwedeng basta risk taker lang tayo. Dapat calculated yung risk. Makakalculate mo lang yan if doon ka sa data nakafocus. Hindi doon sa nararamdaman mo. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang negosyo po may numbers. At ang negosyo ho, may emosyon. So, doon tayo lagi sa numero. Huwag tayo papasok doon sa emotional side. Kasi pag doon napunta yung attention mo, maliligaw ka. Magiging emotional ka. Mawawala ka sa diskarte. At pag nawala ka sa diskarte, yun ay kinalulugi ng maraming negosyante. Pera pala, napakahirap kitain. Dapat alam natin kung saan ilalagay, kung paano natin to mapapalaki dahil nandun yung totoong security. Bakit? Maraming empleyado ang nakapag-retire na lang, ano nakuha? Loyalty certificate. Wala silang security sa buhay. Maaaring yung iba, nagkaroon sila ng retirement pay. Pero dahil tumatakbo ang oras, kinakain niya ng depreciation. Habang tumatagal yan, lumiliit ang value ng pera natin. Meron po kasi tayong tinatawag na inflation. Yung 20 pesos nung 10 years ago, hindi nakaparehas ng halaga ng 20 pesos ngayon. Bumababa yung halaga ng pera natin. Dapat, kung gusto mong umasenso talaga, bibigyan natin dapat ng direksyon yung sarili natin. Bukod sa naiintindihan mo na ang pera sobrang importante, na ang pera dapat talaga sinisinop, and when time comes, you invest it to the best business opportunity na po pwede mong pasukin. Hindi yung basta sugod ka lang ng sugod. Ano negosyo ang available, yun din ang papasukin mo. Ano po pwedeng investan, yun din ang iinvesan mo. Hindi po pwedeng ganon, inaaral lahat. For the longest time, empleyado ka nga eh. Hindi ka naman talaga negosyante. May mga tanong tayo na kung tatanungin nyo, sobrang basic. Pero bakit ninyo natatanong? Because hindi natin normal yung nag-iisip tayo tungkol business. Nabuksan lang ang kaisipan mo kasi kakapanood mo ng video. At least ngayon nasa tamang direksyon ka. Ano ba ang best way para makaipon ako at makapagnegosyo ako? 100% lang kinikita mo eto. Automatically, ibawas mo lahat ng gastos mo, average expenses mo monthly. Hindi kasama yung luho. Basic necessities, tanggalin mo muna. Kuryente, tubig, internet. Kung may hinuhulugan loan, sama mo yung sa loan. Kung may minamatrikulahang bata, sama mo yung sa bata. Kung may binabayaran kang utang, isama mo. So yung netong matitira doon, kung meron man, yun yung po pwede mo sanang ilagay sa savings mo. Ngayon, ang mangyayari dyan, mag-shrink yung kinikita mo. So anong ibig ko sabihin? The first thing that you have to do if you want to become successful financially, kailangan detalyado kayo, ilista nyo yan isa-isa. Para sa ganun, alam mo, ay, eto pala ang gastos ko. So meron ka na ngayon tinitingnan na eto pala yung fixed expenses ko buwan-buwan na hindi ko po pwedeng gumastos ng mas malaki dito. Kung may natitirang konti dyan, yun yung ilalagay mo sa savings. Kailangan may targetin po talaga kayo na pag na-hit nyo po yung amount na yun, probably that amount pwede nyong i-invest sa mga negosyo or sa kung ano man na po pwedeng lumago. When time comes na sufficient na yung savings mo para mag-invest ng negosyo, you invest it to the best business opportunity possible na suited sa'yo. Naghahanap ka ba ng murang PC, laptop, CCTV at lahat ng mga computer equipments? Dito lang yan sa UniPC. Free delivery within Metro Manila and we also ship nationwide. Lahat ng items na bibilin mo dito is covered ng warranty.